Mahaba po yung ano po, binasa po ng ating kapatid na si Sister Sid. Baka akalain niyo po mahaba din yung preach. Yung umaga. Yan po. Good morning po muli. Sa bawat isa, patingin po natin muli ang ating katabi ng good morning. Yan po. Ngitian niyo po, ngiti. Yan. Alam niyo po, in the secular world, ang February po ay ano po, araw po na, ay, buwan po ng wika. Agosto po yun August yun Buwan ng mga puso daw po. Marami po yata dito, ang birthday ay saktong February 14. Diba po? Marami pong may birthday po ng February. So parang kada linggo po may pagkain po tayo. Marami po yun. Advancing po tayo di ba? Amen po? Amen. Kayo po nagsabi niya Alam niyo po mga kapatid, nung nakaraan pong linggo, tinalakay po ni Pastor Mark yung Acts chapter 2. So, magbabacktrack lang po tayo kasi nalagtawan po natin yung Acts chapter 1, verse 15 hanggang 26 po. Sa tingin po natin parang mahaba po yung ating binasang salita ng ating Panginoon, but it is just a parang narration or narrative po siya. In-describe niya kung ano yung nangyari po during the early days of the first century Christian o yung mga una po nating mga kapatid sa pananampalataya. At ipinapakita po dito mga kapatid na hindi lamang basta gumalaw, hindi lang basta umabante o sumulong ang mga apostol at mga disipulo, kundi sila po ay naghintay. At babalik po tayo sa paghihintay. Kaya po, ang ating pong title sa, dito pa rin po ako tumitingin, kala ko, dito pa yung desktop. Andun na po pala sa likod, kaya maaliwalas na po yung ano po dito, di ba? Praise God po sa ating technical team sa pag-prepare po ng ating stage. Mukhang stage na po talaga siya. Pine-prepare po kasi natin, kasi sabi ko po sa dance ministry by March, pwede nang may sumayaw kahit papaano. SMG! Pwede na pong, wala po, tandaan niyo po sa ministry, wala pong gumagraduate. Kaya kahit nasabihin yung medyo seasoned na kayo sa inyo pong edad, ayaw ko sabihin na matanda, di ba? Season po, di ba? Pwede pa rin pong sumali po. Tama po ba? Deacon Divine? Amen po. Season po. Position to advance. Ang tanong ko pa mga kapatid, nasang position po kayo ng buhay niyo po ngayon? What position are you in? Thriving? Returning to the Lord? Growing? Maturing? Lahat po ng ring? Wag lang daw po sabi ring, sabi ng mga may asawa po dyan. Position to advance. Tayo po, we live in a world that hates waiting. Alam niyo po, pagka pumunta kayo sa mga government agency, lalo na po yung nabalita nung nakaraan sa LTO, po ba, yung matagal na paghihintay pagdating sa mga processing. Magbabayad lang po sila nung kanilang parang penalty. Inabot pa po ng sangkatutak na araw. Kapag po mabagal ang internet, lalo na po yung mga medyo bata-bata po, di ba? Pagka mabagal ang wifi, naku po, magta-tantrums po talaga yan. Tama po? Ang problema po sa ating mga magulang, bata pa lamang ay sinasanay na po nating mag-cellphone. Di ba? Kaya kapag natuto po mag-cellphone, ano nangyayari po pag walang wifi, ano pong sinasabi o ginagawa? Ano pong ginagawa? Umiiyak. Tantrums, kahit nga po matatanda pagka, walang wifi, nabitin ako sa panonood ko. True. Diba? Kapag po delay ang delivery, lalo na pag sa shopping, nasa na kaya yung yung delivery? Out for shipping na yun Hindi pa dumarating yung rider. Diba? Talaga naghihintay po tayo, baka nga pagkalabas, kuya naman, bakit na-delay yung delivery? Tinatanong pa natin, baka ganun po, diba? Kapag po walang agad na resulta, feeling po natin may mali. So, ang natural na response ng tao sa waiting ay sa tingin po natin or kung makikita po natin, minsan hindi po maganda. Tama po ba?
Parang walang gustong sumagot ng tama. Baka nagigilty po eh. We are trained by this generation to believe that speed equals success. Kapag ka mabilis ka, successful ka. Pero, ito pa po. Minsan, dito po kahit sa loob ng church, ilang kayo matatapos yung sermon ni Pastor? Mahaba yung binasa kanina. Baka mahaba din yan may Sunday class pa mamaya. Diba, meron pong gano'n. O kaya sa mga nagdadrive po dito, sino po yung mga nagdadrive po? Ayan, nagdadrive ng bike, nagdadrive po ng motor, ng kotse. Mahaba po ba ang pasensya nyo po sa pagdadrive? Amen po? Minsan po mahirap magpasensya sa daan kasi ang tawag po nila ito yung term po nila na kamote po di ba? Yung mga kamote na rider na kahit na anong ingat mo, yung mga kasama mo naman sa kalsada ay hindi maingat. Tama po? Kaya na minsan nauubusan ng pasensya Pero kahit ganun pa man mga kapatid, iba ang prinsipyo po ng ating Panginoon. God is never in a hurry. Hindi po nagmamadali ang Panginoon. He is always on time. Sabihin niyo po sa katabi niyo, on time. Hindi po kanina hindi po kanina pagpasok niya on time, ha? Si Lord po yun, okay? On time. At ang Acts 1:15-26, wala pa pong miracle po nito. Wala pa po yung mga pagpapagaling nila, pangaral ni Pedro, pangaral ni Pablo, pagkaligtas ng iba't ibang klaseng mga tao, wala pa pong healing. At wala pa pong preaching sa crowd. Tahimik pa po. Waiting pa po sila, praying pa po sila. Pero, tandaan po natin, truth to be told, God is more interested in who we are becoming than how fast we are going. Kahit gaano pa tayo kabilis sa buhay, kung tungo lang din naman po yan sa kapahamakan, wala pong mangyayari. Kaya po, ang sabi po dito, God is more interested sa kung nagiging sino po tayo. Kung nagiging mas nakikita po ba sa atin ang ating Panginoon. Ang tanong po sa atin ng Biblia, are we positioned correctly? Nakaposisyon ba tayo ng tama patungkol sa ating Panginoon? Because yung maliit na misalignment po natin sa plano ng Diyos sa ating buhay ay maaaring magkaroon ng different result. Kaya naman po, number 1, kailangan po nating matandaan to recognize God's sovereign plan. Kagaya po nung sinabi ko nung nakaraan, ano po, kung tatanungin ko po ang bawat isa po sa inyo, ano ang malinaw na direksyon ng Diyos sa buhay mo ngayong 2026? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Ano pong malinaw kayong direksyon ng Diyos sa buhay niya ngayon? Ngayon 2026? O minsan po ba naitanong na po natin yan sa ating sarili? Nung pagpasok po ng 2026? Tingnan niyo po, mga Gawa 1:15 hanggang 17. Makalipas ang ilang araw nang nagkatipon ang may 120 mga kapatid. Ay, ibig sabihin, malaki po yung upper room. Malaki yung room kasi kasya 120 na tao. Tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod." At ipinakita po dito, kung bubuklatin po natin ang ating pong mga Bible, punta po tayo sa mga Gawa. Sige po, hindi ko po nilagay dyan. Mga Gawa 1, para buklatin po natin ang ating mga Biblia. 15 hanggang 20. Makikita po natin in verse 18, ang kabayaran po sa pagkataksil ni Judas ay ibinili niya po ng lupa. So nung nag-betray siya kay Jesus, bumili po siya ng lupa. Pero doon din po siya namatay o nagpakamatay. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Grabe yung description ng verse. Kung imagine po natin, very gory or very ugly yung pagkakadescribe. At nabalita iyon sa buong Jerusalem. So naging trending news po during that time.
Kaya nga't ang lupaing iyon ay tinawag na Akeldama, sa kanilang wika ay kahulugan, bukid ng dugo or field of blood. So bakit po inilagay ni Lucas na sumulat ng gawa ang kamatayan ni Judas? Pwede niya naman pong hindi nasabihin kasi gruesome moment yun. Parang hindi nakakatuwa, di ba, na makita o malaman pa natin. Pero sabi po dito, to show that God's plan was not derailed. Tinitiyak nito, mga kapatid, sa mga naunang iglesia at sa atin din po na ang Diyos ay nananatiling higit sa lahat kahit na ang leader ay bumagsak. Pinapakita po nito that human leaders can fail. But God will not fail. Will never fail. In the human point of view, mga kapatid, parang ang catastrophic nung nangyari, parang nakakapanlumo, bakit ginawa ni Judas iyon, bakit nangyari yung mga bagay na iyon, but it did not surprise God. It did not stop the mission, and it did not invalidate Jesus or the apostles. Alam niyo po, sabi ni Peter nung tumayo siya, kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Maging yung pagkamatay po ni Judas ay kasama doon sa plano ng ating Panginoon. Ginamit po ni Pedro ang sinabi po ni David sa Psalm 69 at sa Psalm 109, kaya na lang po magbasa niyan, na kung saan ipinakita niya dito yung connection nung verse po na yon doon po sa ginawa ni Judas. Pangalawa po, mga kapatid, to explain the vacancy among the 12. Hindi po ang main point po nung story na binasa po natin ay kay Judas. Madalas po doon ang punto natin ay si Judas ganito, ay nagkamali siya, ay ganito, ganyan. Ang main point po yung pagpili ng mga makakasama po nila para sa paghayo. Ang mga apostol ay hindi lamang po basta magkakaibigan, kundi sila ay opisyal na mga saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus. At ipinapakita din dito, mga kapatid, ng Panginoon, yung contrast between sa naging action ni Judas at ni Peter. Kung isipin niyo po, ano po naging action ni Judas nung resurrection ni Jesus? Ano po naging action niya? Sige po. Nagkaroon siya ng guilt. Nagkaroon siya ng remorse. Pero, saan po humantong yung kanyang guilt? Mga kapatid? Pagkamatay. Pagpapakamatay. Pero si Peter po, ano po? He denied Jesus, not once, not twice, but thrice. But, saan po humantong yung kanyang guilt? Yung conscience, saan po humantong? Transformation, restoration, leadership. May tinatawag po, if I'm not mistaken, sa unang Korinto yata, yung tinatawag po na godly sorrow that leads to salvation and worldly sorrow that leads to destruction. At pinapakita po dito yung contrast ng dalawang leader. Na kung saan itong si Peter ay na-restore at naging leader ng iglesia. Hindi pinapakita ni Lucas ng hayagan, pero yung principle po ay nandoroon. Next slide po, mga kapatid. Sabi dito, brothers and sisters, the scripture had to be fulfilled. Nung nagkaroon po sila ng problema, ang una pong nilapitan ni Pedro, hindi yung kasama niya na leader. Ang una niya pong nilapitan, ano po? Scripture. Salita ng Diyos. Peter teaches us something powerful. Kapag po hindi po natin naiintindihan ng sitwasyon, pwede naman po lumapit sa asawa niyo po, sa kakilala o ka-close niyo. Pero ang una po natin lalapitan, sino po? Sino po? Parang hina po. Sino po? Babalik pa rin po tayo sa Panginoon. Ang mahirap po sa atin, mga kapatid, maski ang inyong pong lingkod, minsan ay guilty rin. Marami po sa atin ang guilty.
Madalas po ang pinapairal po natin, emotions. Tama po? Hindi natin ini-invalidate yung emotions, pero dapat naka-angkla po tayo, katulad po nung topic po namin kahapon sa seminar, naka-anchor or anchored sa salita po ng Panginoon. That's the basis of our living. He let Scripture interpret the situation. Tandaan po natin, ano man po yung pinagdaraanan natin, God's Word is bigger than the moment. Ano man yung mga pinagdaraanan nila during that time, sila ay lost, sila ay pagod, sila ay may threat ng danger sa kanilang buhay, kasi bumalik po sila ng Jerusalem, but still, God's Word is bigger than our moment. Ano man yung mga feeling po natin ay parang dangerous moments of our lives, tandaan po natin, God is bigger and that God is in control. Sabihin niyo po sa katabi niyo, God is in control. May problema po yan, di ba? Yung katabi niyo po, pero sabihin niyo lang po na God is in control. I-remind po natin ang bawat isa that God is in control. And God redeems even painful chapters. May mga painful chapters pa yung buhay natin. Amen po? During the early days of the Christianity, during the early days of the apostles, yung isa nag-betray, yung isa dininay si Jesus, nagpulasan yung mga apostol, baka maging yung mga 72 na pinadala niya nung sa Luke 10, nagpulasan din. Tama po? Kasi nakita po natin sa Jerusalem, nagbalikan po yung mga tao eh. Pero during the parang lowest moment ng Panginoon, tama po ba? Wala po sila. Nagpulasan po sila. Kaya nung pagbalik po nila, baka yung iba may, kung ano po, naghuhusgahan sa isa't isa. Pero it's beyond the text, mga kapatid. But still, makikita natin that they are not okay. Their condition or situation is not okay. At baka meron din pong moment sa buhay natin na meron tayong pinagkakatiwalaang leader na bumagsak, nag-fail. Meron tayong mentor na lumayo sa Panginoon. Meron tayong kaibigan, kakilala, na tinaksil or binetray tayo. Mga kapatid, ang tawag po nila dyan ay Judas moment. Nabasa ko lang din po. Nabasa ko po sa isang article, Tagalogin ko lang, ano yung Judas moment ng buhay mo? Na kung saan, merong relationship na nasira, may ministry partner na umalis, nawala. Meron kang labis na pinagkakatiwalaan na na-disappoint ka, or talagang din-disappoint ka. Ang natural na reaction ng tao, sayang. Tama po? O kaya, bakit niya ginawa yun? Pero si Peter po, nagkamali tayo pero tayo ay pinili ng Panginoon. The scripture had to be fulfilled. Hindi po tinatakpan ng Biblia ang kasalanan ni Judas, pero malinaw nitong ipinapakita na kahit ang pagkabigo ng tao ay hindi kayang pigilan ang plano ng Diyos. Amen po? Even human failure cannot stop the will and the plan of God. Kaya tayo po, ang iglesia na nagnanais na isulong ang kaharian ng Diyos, if we want to advance God's kingdom here in FCC Manila, ngayong man po, babaguhin na po natin yan. Tapos na po eh. Building up advancing na po tayo. At alam niyo po, natutuwa ako kasi kahapon po, matin po kami ng seminar sa ATS. Yung isa po sa mga topic ay parang Christian education as a tool in advancing God's kingdom. Parang ganun po siya eh. Sabi ko, connected pa rin. Kaya po nagtitinginan po kami ni Elder B. Connected pa rin. Kahit saan kami pumunta, connected yung topic. So, ibig sabihin, yun talaga yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen po? Advancing God's kingdom. At kung gusto po natin na mag-advance yung kingdom, kailangan po lahat tayo, hindi lang ang mga pastor, ang nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya dapat po walang mawawala sa Sunday class po natin. Scripturally grounded, spiritually discerning, and emotionally honest but biblically anchored. May pinagdadaanan po ba tayo na parang hindi dapat nangyari? May mga disappointment po ba na hanggang ngayon dala pa rin natin?
Baka may mga disappointments pa po tayo na dala pa rin natin ngayon. Mga what ifs po natin. Sana ginawa ko to, sana ginawa ko yan. Huwag po nating i-interpret ang ating season, ang season ng buhay natin, sa kung ano po yung ating nararamdaman. Pangalawa po, remove. Tanggalin daw po. Ayan na, tatanggalan na po. What hinders kingdom advance? Ayan po. Ayan na. Remove. Tanggalin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, tanggalin. Yung mga, marami po dito, mga magkakatabi, magkakilala, mag-asawa, magka-close, magkapatid, magkaibigan. At baka madalas, alam mo kung ano yung dapat tanggalin, di ba? Sa sarili mo, pati sa mga ka-close mo, tama? May mga bagay po tayong dapat tanggalin sa ating buhay. Sabi po ng mga gawa, 1:21 hanggang 23, kaya dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi or witness sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ang requirements po dyan, qualification, kailangan po siya ay isa sa mga kasama namin sa buong panahon kasama kami ng Panginoong Jesus. Mula ng bautismuhan ni Juan, si Jesus, hanggang sa siya ay iniakyat sa langit. Kailangan po ipapalit sa mga disciples, always present from the beginning hanggang sa resurrection ni Jesus Christ. Kaya't iminungkahi nila ang dalawang lalaki, si Matias o si Matias at si Jose na tinatawag ding Barsabas. Hindi po si Barabas po, magkaiba po yun. Baka sabihin niyo po yun eh. Nakilala rin sa pangalang Justo or Justo. Justus po sa English. Sino po itong si Matias or Matias sa English? Pagkatapos po kasi na itong verse na ito, hindi na siya muling nabanggit eh. Pero sino siya? Pero base, wala pong explicitly na sinabi yung Bible, pero base doon sa qualification, kasama siya simula pa lang ng ministry. Ito yung mga tagasunod ng Panginoon na hindi nabanggit sa Bible. At ngayon pa lang nababanggit. Sa Acts pa lang po nababanggit. Kasama rin po siya, panigurado sa mga isinugo ng Panginoon, yung 72 na isinugo ng Panginoon. Kasi kung siya ay kasama mula simula, logically speaking, kasama rin po siya sa mga humayod during that time. Maging si Barsabas, kasama po. At si Barsabas nga po ay nabanggit nga po ulit eh. Hindi man siya yung pinili o napili during that time, pero siya po ay naging leader ng church sa Jerusalem. Acts 15:22. Sabi po dito, therefore it is necessary to choose one of the men. Kailangan po nilang pumili. Sa tingin niyo po bakit? Kasi kulang? Kasi 11 lang po? Sige po, isip po kayo. Bakit kailangang may pumalit kay Judas? Pwede naman, dapat hinintay na lang nila si Paul. Tama po? O ibakante na lang muna natin yung yung pwesto, yung position. Hintayin na lang natin si Paul na dumating. Pwede pong ibakante na lang ng Lord po yun para pang 12 si Apostle Paul sa mga apostol at mga disipulo. Pwede po, di ba? Pero bakit? Spiritual maturity knows when waiting ends and obedience begins. Tandaan po natin, nasa waiting season sila. Hindi pa sila pinapahayo ng Panginoon. Wala pa yung go signal ng banal na spirito sa Acts chapter 2. Naintindihan po nila na yung place ni Judas ay hindi lang basta title. Hindi lang po basta maging apostol ka, maging disipulo ka ng Panginoon. It was a function. A witnessing role. At kapag inayaan na ito ay maging empty, would weaken the mission. Why? Biblical po at yung symbolism ng 12, mga kapatid. Kaya hindi pwede mag-start yung paghahayo o yung plano ng Diyos sa early church kung hindi mabubuo yung 12 po na yun. Next slide po. The number 12 was not random.
Tingnan niyo po, 12 tribes of Israel, Genesis. 12 apostles, new covenant community. Kailangan maayos po muna yung structure before yung expansion. That's the principle of God. He make things into order. Kailangan may order. Kaya yung 12 po, nandoon yun. Kaya meron pong ginawang palabunutan during that time. Papaliwanag din po natin mamaya. Because God is not disorganized. Kaya nga po kahit sa loob ng church po natin, meron po tayong structure. Tama po? May program po tayong sinusundan. Kasi kung wala po tayong program na sinusundan, magulo po. Diba? Disorganized. And without structure, there's no expansion. Sabi po dito, key insight number 2. Sige po, unaddressed gaps can hinder God's work. Pwede naman sabihin ng church, bahala na. Tayo pa naman po mga Pilipino, ano pong mahilig po natin sabihin? Bahala na, di ba? Sino po? Sino pong bahala na? Si Batman. Kawawa naman po si Batman. Laging siya na lang po may responsibility ng mga problema po natin. Minsan yung iglesia po nagpapatuloy kahit na bungi-bungi yung mga ministry, bungi-bungi yung mga position, maintindihan naman ni Lord. O kaya kahit sa buhay po natin, hindi mo na kuhatin ng church, maintindihan naman niya ni Lord eh. Nag-Sunday po ulit ha, hindi na muna kuhatin, maintindihan naman ni Lord. Mga kapatid, masakit man pong sabihin, pero sa totoo lang po, Sunday na nga lang po eh. Mga kapatid, yung hinihingi po sa atin ng Panginoon, bakit hindi pa po natin maibigay sa Kanya? Regardless of whatever, sorry to say mga kapatid, regardless of whatever excuses na ginagawa o sinasabi po natin, o kaya, yung iba po sinasabi, basta mag-pray na lang tayo. Diba? Pero ano po sabi ng James? Faith without action is dead. Kung gusto po natin na yung banal na Espiritu ay mag-overflow sa ating buhay, yung pagpapala ng Panginoon, hindi lamang sa pinansyal, kundi yung buong pagpapala ng Panginoon ay mag-overflow sa buhay po natin, we need obedience. Sabihin niyo po sa katabi niyo, obedience. Sumunod po tayo mga kapatid. Si Noah, ano pong ginawa niya before the rain? Ano pong ginawa ni Noah? Parang gumawa na arko. Parang hindi ko po kayo bibigyan ng 75 pag nagkamali po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Sabi, si Noah ba yun? Baka may sumagot po sa isipan yung si Moses, ha? Si Noah, bago umulan, gumawa ng arko. Pinagawa ng Panginoon. May preparation. Nakita niyo po? Dumating yung event, may preparation. Si Elijah po, during the Mount Carmel, nirepair niya yung altar bago dumating yung apoy. Nakita niyo po? Nakita niyo po yung principle? May preparation. And the disciples in Pentecost, bago bumaba ang banal na Espiritu, prepared po muna sila. Kung ang church po natin, prepare po sa pag-advance ng kingdom ng Lord, hindi po maaaring hindi sagutin ng Panginoon yung ating pong meeting. Nung nakaraan, nag-uusap po kami ni Chairman, gumagawa kami mga strategy para sa ano po natin, building fund. Parang pangatlong beses ko na pong sinasabi sa pulpit. Kasi gusto ko pa mainsin sa atin, na wag po tayong makontento sa kung ano po yung meron po tayo ngayon sa ating church. Kasi pag sinabi mong advancing God's kingdom, darami po yung ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Amen po? Lahat po tayo mag-win. Kung may isa po sa atin na mag-win, tag-iisa-isa po tayo, doble po tayo ngayong araw. Next week, doble po tayo. Sa tingin niyo po, kasya pa po ba tayo dito? Kaya, kapag tayo po ay umayo, nag-a-advance sa ating pangaral, nag-expand din po yung ating church. Kaya I hope and I pray na ma-instill po sa puso natin na Lord, whatever the amount, parang tayo sin-offering na po, no? Whatever the amount ay bibigay ko sa iyo para masimulan yung building fund ng ating church.
Amen po ba? Kaya mag-i-strategize po kami dyan. Sama nyo rin po yan sa inyo pong mga personal na panalangin. Tignan nyo po, maraming Christians today, ito po, marami siguro matatamaan. Next slide po, next slide. Gusto po ng, ano pong gusto? Promotion. Sino bang ayaw? Tama? Mataas sa sahod dyan eh, promotion eh. Pero ayaw po ng responsibility kahit po sa loob ng church eh. Parang gusto lang yung title eh. Yung position eh. Yung beauty ng position, but the responsibility, the commitment, and the willingness to do it, marami pong ayaw. At nakakalungkot na marami pong, sorry to say, mga lingkod ng Panginoon, mga pastor, na pastor lang po sa bibig, pero hindi sa pakikipagkapwa. Gusto po ng blessing, yan, marami po gusto blessing eh. Taas po kamay, gusto blessing. Ayaw niyo po? Hindi po kayo bibigyan ni Lord, ha? Bahala. Gusto po ng blessing, pero pagka ni-rebuke na, ayaw na po ng correction. Nasita lang ng konti ni pastor, napagsabihan na ng konti, nagtatampo po. Tama po ba? Gusto po ng growth, pero ayaw ng adjustment. Gusto mong lumago, pero ayaw mo mag-adjust. Ayaw mo magbago ng iyong gawi. The early church show us advancement requires alignment. Alam niyo po yung parable of the wineskin? The old and the new, the old wineskin plus the new wine. Hindi mo pwedeng ilagay yung bagong wine doon sa old wineskin. Ilalagyan na po kasi na leather po yun. Na kapag nilagay mo kapag bago yun, yung wineskin, at bago yung iyong wine, pag nilagay mo yun doon, meron kasing fermentation process na nangyayari doon, may chemical reaction na nangyayari doon sa loob, lumulobo po yun, yung loob ng wineskin yung lalagyanan ng wine. At kapag ginamit mo pa ulit yun sa bagong wine, yung old wineskin, ano pong mangyayari? Puputok sa sabog po yung wineskin. Tandaan niyo po, God doesn't pour new wine into broken wineskins. So, meron pong renewal dapat po sa ating mga puso. Advancing God's kingdom requires clean hands, malinis na mga kamay, clear roles. Ano ba talaga yung role mo sa church? And willing hearts. Ano ang hinihingi ng Diyos na ayusin ko ngayon, hindi bukas? Hindi po bukas. Lagi pong bukas na lang. Next week na lang. Next week na lang ako babawi kay Lord. Di ba? May mga ganyan po tayo, babawi kay Lord eh. Ano po yung hinihingi po natin, hinihingi ng Diyos sa atin, na ayusin po natin ngayon? Meron po ba mga ministries po sa loob ng church na nag-i-exist lang dahil sa pangalan? May mga leaders po ba tayo na may title but walang commitment, walang responsibility? Are there areas where obedience is partial? Mga kapatid, God requires clean hands, clear roles, and willing hearts. And number 3 na po. Praise God. Rely fully on God's direction. Sabi po dito, pagkatapos sila inanalangin, sabi ko po kanina, rely fully on God's direction. Tignan niyo po yung nangyari dito. Pagkatapos sila inanalangin, Panginoon, alam niyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. You know the heart of man. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong pinili. Nagbigay po siya ng requirements. Tama po? Ano pong qualification? Kailangan kasama from the very beginning. Ano po yung beginning? Ng bautismuhan si Jesus ni John the Baptist hanggang sa resurrection ni Jesus. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito. Sino po yung dalawang iyon? Naalala niyo pa po ba? Si Matias at si Barsabas. Upang maglingkod bilang apostol, kapalit ni Judas na tumalikod sa kanyang tungkulin nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Nagpalabunutan. They draw lots, they cast lots. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili kaya't siya ay dinagdag sa 11 apostol. Ang sabi po nila dyan, it's either they roll a dice or nagbunutan talaga sila ng straw. Hindi yung straw po ngayon na straw ha. Yung straw po during that time. Ganun po yung ginamit nilang method, mga kapatid.
Pero, nakita niyo po yung verse 24. Next slide po. Lord, you know everyone's heart. Wala po silang ibang alam na method na gawin, kundi yung ginagawang method din po during the Old Testament time. But, before they do that, ang sabi po nila, Lord, you know everyone's heart. They trusted God more than their own judgment. Alam po nila that God is omniscient. Ang ibig sabihin po ng omniscient ay all-knowing. He has infinite wisdom. God knows motives. Alam po nila yung motive ng mga apostol. Gusto nilang mapalitan o hindi mabakante yung position ni Judas because it will prepare them for kingdom advancement. And God sees beyond appearance. Ang prayer po nila ano po? Next slide. Lord, bless our choice. Hindi po. Hindi po sila yung namili. Lord, reveal your choice. At ano po yung kaparaanan nila? Throwing lots. Next slide po natin. Tignan po natin. This is the last time casting lots is used in Scripture. This is the last time. Tandaan po natin, walang permanent residency ang banal na Espiritu during the Old Testament hanggang dito po sa moment ng Pentecost. Wala pong permanent na residency na nananahan ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya. Wala pa pong ganong principle silang nararanasan. Saka pa lang po nila mararanasan after po ng ginawa nilang ito. So the method that they use is, sabi nga po ng iba, rolling a dice or casting lots or drawing lots. But nevertheless mga kapatid, this was a notable reliance on God. Kasi kung sa tingin niyo po, kung nagbotohan po sila doon, yung botohan po, meron pong ano yun, kunyari, ni-nominate po yung dalawa, di ba? Nagbigay po ng qualification. Tama naman po yung qualification. Pero kung nagbotohan po sila, maaring merong bias po tama? Maaring merong human emotions na ma-involve. The casting of lots may be an imperfect way to discern God's will. Hindi po natin yan inaano po ngayon nire-recommend. Dahil meron na po tayong banal na Espiritu. But it is much better than the methods many Christians use today. Kaya po maraming church ang may politika po sa loob ng iglesia. That is to rely on emotions, to rely on circumstances. Kahit na hindi pa po sila napupuno o nananahan ng banal na Espiritu sa kanila, they still wanted to choose a method na labas ng kanilang emotions. Na labas ng kanilang personal preferences, mga kapatid. Kaya nangyari po, and this is the last time, they did casting lots. God's guidance will be eternal, not external. Kaya po, for our application, mga kapatid, a church advancing God's kingdom must be prayer dependent. Kamusta po yung prayer life po ninyo? Kamusta po? Sa dami po na marami rin po kasi nag-chat sa akin, Pastor, pa-pray, ganito, ganyan. Kaya pagka pastor ka, kailangan po milistahan ka po ng mga mag-pray nyo po Kamusta po ang prayer life po natin? Napag-pray po ba natin yung church po natin? Yung FCC Manila. Napag-pray po. Yung katabi niyo po ngayon, napag-pray niyo po kaya yan? Yes. Napag-pray niyo po. Yes. Everyone. Ako po yung nakalista po yung mga yung last name ng family. Para for family po ang ko po, ang prayer ko po. Tapos kapag kunyari po, ang ginagawa sa notes, kunyari, itong family nito, ito yung mga specific prayer ko. Sakalagay lang po yun doon. Hanggat hindi niya po tinitestimony yun, hindi ko po tatanggalin yun. Kaya mag-testimony naman po kayo. Baka, pinag-pray ko pa rin, nasagot na po pala Tama po? Kaya pagka Wednesday po, di ba may testimony time po tayo? Mag-testimony po tayo. Baka pinag-pray pa rin ni Pastor Eman. Ano na pala, nasagot na po pala, di ba? Spirit-led. Sino pong nangunguna sa buhay po natin? Si Lord po. Hindi rin po ang mga pastor. Kailangan discerning din po tayo. Kasi marami po ngayon ay nagtuturo ng mali. God-centered and not personality
driven. Madalas po ang focus po natin sa mga pastor. Aminin po natin o hindi. Tama po ba? Kaya pag may nag-fail na pastor, merong pastor na naisiwalat, ay, yung pastor na ito, sorry for ano po, ng pababae. O kaya yung pastor na ito, kumuha ng kaban sa Tyson Opry. Sira na rin po yung ano natin, faith. Why? We are so much focused on the pastor na nakakalimutan po natin maging God-centered. We can respect and honor the pastor, but not to the point that we worship or idolize the pastor. Amen po? Sino po ang tunay na nasusunod sa ating mga desisyon? For our conclusion, and sabi mo sa katabi mo, conclusion na. Praise God, umabot ka. Praise God, hindi ka nakatulog sa haba ng preaching ni pastor. Acts 1, before Acts 2, nakita niyo po, tandaan niyo po ito, bago dumating yung outpouring ng banal na Espiritu, kahit sa buhay po natin, bago dumating yung outpouring of blessing in our lives, outpouring of provision ng Lord sa ating life, tandaan po muna natin that Acts chapter 1 had to happen first. Kailangan maging prepare ang puso po natin. Kaya hindi pa po yung binibigay ng Panginoon, I do believe na hindi pa prepared yung puso po natin. Yung pinapanalangin po natin, nakita niyo po yung principle ng mga disciples, they need to be prepared, they need to be ready, they need to position to advance. Kaya baka minsan po may mga nagtatanong po dito, Lord, parang ang tagal na hindi mo pa sinasagot yung panalangin ko. Maybe it is the answer to your question. You are not positioned to advance. You are not prepared. The church was aligned. Tingnan niyo po, saka lamang dumating, wala pong sinabi ang ating Panginoong Yesus na July 22 or birthday ko po yun yun. Wala pong sinabi na specific date ng Panginoon. Bakit ko nasabi yun? Mayroon pa July 1 na lang. Okay po. Walang sinabi na July 1, mga anak, darating ang banal na Espiritu. Wala po. Sabi, darating po ang banal na Espiritu. Paano po? Kung hindi sila prepared. Tama po? Nakita niyo po yung progress? Kailangan maging aligned po muna. The church was aligned. The mission was restored. Na-restore yung 12 apostles. And the hearts were surrendered. Kung wala po yung tatlong component na yan, most especially yung number 3, surrendered heart. At ngayong umaga po, yan yung gagawin po natin. Surrender the heart sa Panginoon. Kapatid, hindi mag-a-advance yung family po natin, yung ating sarili, o yung buhay po natin kung hindi nakasurrender ang puso mo sa Panginoon. Amen? Kailangan fully surrendered, totally surrendered. Yung Pentecost, yung pagdating po ng banal na Espiritu, hindi po yan sudden na biglang dumating ang banal na Espiritu. The disciples and the apostles were prepared. Kaya po, as we pursue advancing God's kingdom, God is asking us today, are we willing to trust my plan even when it hurts? Willing po ba tayo na magtiwala sa Panginoon kahit na masugatan tayo, masaktan po tayo, ano man po yung mangyari sa atin? Amen po ba? Are we willing to fix what we've been avoiding? Lord, ang hirap mag-forgive. Yan yung isa sa mga ano po ng mga Kristiyano. Lord, ang sama-sama ng loob ko sa Kanya. Pero sabi ng Panginoon ngayon, are we willing to fix what we've been avoiding? Ano po yung mga, ano po, iniiwasan po natin? Pag preaching, pinifilter natin siya, sabi ni Pastor, ito, akin yan, yung blessing, promotion, pagka-correction na, hindi akin yan, dito yan, sa katabi ko yan eh. Si ano yan, una pumapasok sa isip natin, ibang tao di ba? Kunyari, correction, si sister ganito yan. Hindi po ba pwedeng yung sarili po muna natin? Tama po? Marami po tayong iniiwasan, kahit pag-preaching po, but are we willing to fix what we've been avoiding? And are we willing to surrender control?